Okay, so good day everyone. So we will be discussing hydrostatic force on a plane surface. Okay. So but before we jump into that, so let's have a quick recap of what we have already discussed, or we have already learned from principles of hydrostatics. Okay. So we know from our principles of hydrostatic that the pressure is equal to the force exerted on a body on the projected area, which is a perpendicular area. Okay. This is also true if the body is, or the particles in the liquid, or submerged in the liquid, is equal to also to rho times the gravitational constant. Rho is the density times the gravitational constant times the height, or equal to the unit weight of the material or the liquid times the height. Okay. So, yung principle dyan, kung maalala ninyo, ay parang ganito siya. So, let's say ito yung inyong body na kung saan mo po project yung inyong force. So, let's say ito yung kanyang area, projected area. So, the force will project on the, dito, no? So, most of the time, the projected force, okay, acts on the centroid, no? Baguhin natin yung kulay. So, it acts on the, centroid or center of gravity. Now, that's why, from your engineering mechanics, if this is the projected area, so, mag-act siya sa gitna yung ating force, okay, or sa centroid, okay. So, from this concept of pressure, force, and area, we can delve into this topic na hydrostatic force on a plane surface. Plane surface means that this plane surface is submerged kasi hydrostatic. Sabihin, may kinalaman sa hydrostatic force. Okay? It states here that the resultant force of a static fluid on a plane surface is due to the hydrostatic pressure distribution on the surface. Okay? So, yan. Kung maalala ninyo also from our discussion of hydrostatic or pressure or variation of pressure, let's say ito yung inyong plane surface, yan, bawa ito yun, or free surface natin rather, then we have a point here, to a certain depth, yan, or designate natin siya as H, or we have yung ating fluid, meron siya, let's say rho, pwede rin gamma. So we know na yung pressure dito, let's say ito yung ating point A, yan, yung pressure at point A is equal to the gamma times the height, from the free surface. So, ito na pag-usapan na natin to. I've already learned from this one, from the principles of hydrostatics. Okay. So, balik tayo dito. Sabi sa atin dito, the resultant force of a static fluid on a plane surface is due to the hydrostatic pressure distribution on the surface. So, now, let's consider itong ating illustration. Yan. So, yung nakikita nyo na yan, so meron tayo dito. Bale, yung nakikita nyo sa bandang taas, yung may kulay brown or orange, depende sa kung paano titignan yung kulay. Yan yung ating projection pag nakalubog siya. Tapos side view yan. Tapos itong bandang nasa baba na merong A at differential A, yan yung ating projected area. Okay? So, yan yung area natin. Kumbaga kung iniharap mo yung ating nakatagilid na parang plane dyan na kulay blue, or medyo ano ba yan, basta parang medyo hawig sa blue, is yan yung kanyang projected area. Okay? So ngayon, gamit tong ating concept, ayan, so hindi ko pa nabura gamit ito, yung ating P is equal to force over area na equal sa gamma H or rho GH, i-analyze natin itong illustration na to. So from the concept of our statics or hydrostatics, sabi natin that the force, okay, will be equal to the pressure times area. Ayan, yung nakikita nyo sa taas, or galing doon sa formula sa taas. Or, kung susundan natin to, this will be equal to gamma times H times the area. So actually, this is the general formula nating force, submerged in a fluid of gamma H times area. Okay. So, going back sa illustration natin, bandang left side. So, since meron tayong differential area, nakikita nyo ba yon?
So, hindi kasi yung ating body, yung area na ating body ay hindi siya katulad ng mga triangle, square, no, rectangle, circle, na definite yung kanyang area. Ito hindi. So kaya, meron tayong differential area corresponding to the strip or certain portion of the area, na total area A, and in return, or in line with that differential area, of course, yung ating force kung saan mag-aak yung ating area is also a differential force. Kasi yun lang ina-analyze natin, yung kulay, ano ba to, orange or brown, depende sa kung paano nyo nakikita yung kulay sa inyong screen, no? Doon mag-aak yung ating differential force. Okay? So, gamit yung concept na yan ng force and area, so pwede na nating i-substitute dito, no, sa ating formula. So, differential F, kasi force, no, is equal to gamma times H times the differential area. Okay? So, ngayon, alam natin na yung ating differential force, okay, ay nag-act perpendicular. So, balikan natin tong ating illustration kanina. Yan. O, tingin sa right side, yung ating force, no? Let's say itong F force na yan. Nag-act yan, no, perpendicularly. No? On a perpendicular. Kaya nga, if you still remember from our engineering mechanics, kinukuha natin yung component ng mga forces kung naka-inclined siya. Okay? Kasi on a certain angle. Dahil alam natin na kapag perpendicular yung force, ang tawag natin doon ay axial force, at kapag nakaparallel siya to the area is shear force. Okay? So in this case, we are dealing with the axial force. Okay? So now, let's go back to the illustration. Yan, dito. So, yung ating force, since we are dealing with the perpendicular area or projected area with respect to the differential force, so, mangyayari ay dF is equal to gamma. Since yung ating H na yan, kung mapapansin nyo, so I will draw a triangle here. Sana ma-view. So, this is yung ating force, kung saan tumatama yung differential force. Yan. Yan. Okay. So, nakikita ba yung triangle na red? No, medyo kinapalan ko na yung font or thickness. So, mapapansin nyo, with the height h, meron tayong corresponding na hypotenuse na y. Ayan. Sana na-view nyo siya. So, ito yung ating height h. May corresponding tayo na hypotenuse na y. And that hypotenuse na y is the perpendicular distance papunta sa ating free surface, which is in this case, yung ating point O. Yan. So, if that's the case, no, na ganyan ang ginawa natin, mangyayari ay, itutuloy natin to. So, this will become, H is, with respect, or in terms of Y, since using Pythagorean theorem or trigonometry, this will become Y, yan, sine theta differential area A. Okay. So, since we are dealing with differential, so gagamit tayo ng calculus. So, ilabas natin yung mga, or gamitan natin ng calculus symbol. So, ang range ito is from 0 to F, or force. This is from 0 to area, kasi yun lang naman ang ina-analyze natin. So, kung itutuloy natin, so this will become F is equal to, or F sub R, F sub R kasi resultant, okay, is equal to, ilabas natin yung mga constant yung gamma and theta. So, this will become gamma sine theta. Yan. So, this is the integral of from 0 to a dA. Yan. Ganyan siya, no? May y pa pala. Sorry. Y. Yan. Y dA. So, bakit ko iniwan yung height ng y? Kasi yung ating height ng y ay pwede magpalit-palit. No? Kung mapapansin nyo sa ating illustration, yung ating centroid, na-view nyo kaya ito. So, yung ating centroid, no? With respect to point O, ang kanyang distance ay y sub c. Yan. So,
ito na yung formula natin, no? General equation natin ng resultant force ng naka-inclined yung ating plane surface. F sub r is gamma sine theta, or gamma pwede rin siyang rho g sine theta, or multiplied by the integral of y dA ranging from 0 to a na area. Ibig sabihin, hindi definite yung area. Kaya pwede kong sabihin na general equation to para sa resultant force in a plane surface. Okay? So ngayon, since alam nga natin from our nabanggit ko kanina that the force will act on the centroid ng ating plane surface, edi gagamitan natin ngayon, no? Gagamitan natin ngayon siya ng concept ng centroid. Kung naalala nyo, yung tinatawag natin na ano yun? Varignon's theorem. Okay? So, since we are dealing with the force, ayan. Since we are dealing with the force, no, that acts on the centroid, so kunin natin yung eto. So, this will become, anong ulit ito? From 0 to a, or gawin na natin integral na lang. The integral of y dA, kasi hindi pa natin alam, di ba, kung ano yun. So, ano to? So, this will be the moment ng ating area papunta sa point O. Sige, i-ano natin. I-move natin to. Yan. So, using moment of the area, okay, actually, first moment of the area, no? Tama ba? First moment of the area. So, using first moment of the area, this will become the integral of y dA, ito yon. So, dA tapos y is equal to, yan, equal siya sa, kung gamit yung ating total area, that is y sub c, ayan, nakikita ba yon? Y sub c times the total area. Okay. So, therefore, para mag-act yung ating resultant force, balikan natin yung equation, ito. Balikan natin. So, this will become F sub r, yan, is equal to, ano nga yung gamit kanina? Sabi natin, this is gamma sine theta, na equal din yung ating, ito, yan, ay equal din doon sa ating y sub ca. So, multiplied by y sub c times a. Okay? So, rearranging yung ating equation. So, this will become f sub r is equal to, pagsama-samahin natin yung medyo hawig, no? This will become gamma times y sub c sine theta, yan, times the area. But we know, balik tayo sa illustration. Ito, no? Gawa natin ng isa pang triangle. Mas makapal. Yan. So, if this is your y sub c with respect to h sub c, ito ba yan? Yan. Yan. So, alam natin, yung kulay blue na triangle, so, y sub c, yan, is also equal, or y sub c sine theta is also equal to h sub c. Therefore, yan, we could say that f sub r is equal to gamma h sub c a. And this is your general equation natin, or this will be our equation para sa ating resultant force. Okay? Or derived equation natin. Okay? So, ayan yung ating equation, no, para sa ating resultant force. Okay? So, wherein, no, punta tayo dito. Yan. So, ayan, no, the magnitude of the resultant force in a fluid, the magnitude of the resultant fluid force is equal to the pressure acting at the centroid. Take note, acting at the centroid. Kaya nga, doon sa ating derivation, balikan lang natin, gumamit tayo ng moment of the area or first moment of the area. Okay? So, dinerive lang natin. Itong equation na to, ito yung nakikita natin dito ngayon. Yan. Ito yan. No?
Yan, ito nakikita natin na equation na yan. Okay? So we just use the first moment of the area now using the centroid or the concept of the centroid or centers of gravity. Okay? Of the area multiplied by the total area. Okay, where h sub c, ano daw yun? The vertical distance from the fluid surface to the centroid of the area. Ayan, balikan lang natin yung illustration. Ayan. Gamma, unit weight of the fluid. A, area of the plane. And F sub r is the resultant force that acts on the center of pressure. Okay? So ngayon, saan tayo yung center of pressure? Ayan, yung C sub P. Bakit nag-iiba or bakit nababago yung ating location ng ating resultant force? Bakit hindi siya nasa centroid? No? Kahit na alam natin na mag-act siya dapat sa centroid. This is because kapag yung ating body ay nagsasubmerge siya sa ating fluid, nababago or nagkakaroon tayo ng tinatawag na center of pressure. Okay? Ito yon. Yan yung nakikita niyo dito. Okay? This center of pressure, dyan mag-a-act yung ating resultant force kapag nakalubog, okay, or nakasubmerge yung ating body sa isang fluid. Okay? And also, this force, ayan, yung nakikita nyo F sub r na yan, acts pa rin perpendicular to the body. Okay? Kaya mapapansin nyo, yung orientation ng D sub F at F sub r ay magkamuka. Okay? Which is naka 90 degrees. Okay. So ngayon, looking at this illustration, so pwede natin ma-analyze to if ayan, pwede itong i-analyze no sa mas detailed na way, no? Pwede natin i-analyze to in a more detailed way, no, which is ito. Ayan tayo ito. Yan. Okay? So nakikita nyo ba yung dalawang illustration dito? Ayan. So, may nakalagay dito, no? Sabi dito sa atin, the magnitude of the force is independent of the angle theta. Okay. It also depends only on the specific weight of the fluid, the total area, and the depth of the centroid of the area below the surface. In effect, it indicates that the magnitude of the resultant force is equal to the pressure at the centroid of the area multiplied by the total area. Kaya nga, nag-aakto. Kaya kinoconsider pa rin natin kanina yung centroid. Okay. So, sir, anong indication yan? Okay, so, balik tayo muna ulit dito sa illustration. Yan. Kung mapapansin nyo, yung ating F sub r, nag-act siya perpendicularly with respect to point O at that distance Y sub r. Okay? So, that distance Y sub r is the distance of your resultant force with respect to point O. Okay? Okay, perpendicular distance yan. Okay, perpendicular distance. Okay. So, gamit yan na yung concept na yan natin ng F sub r, no? Gamit ulit yung ating, so using moment of the force, no? So, gamitin natin, no? Gamit pa rin yung Varigno's theorem. So, using Varigno's theorem. Now, let's use moment, no? Moment of the force, no? With respect to point O. So, ano yon? So, this will become F sub r, nakikita ba yon? Times Y sub r, yun yung kanyang moment arm, is equal to, ano ba yung isa pang force dyan? Differential force. So, this will become, ito, Y times differential force. Kasi yun yung kanyang moment arm. Okay? Alam natin na yung gamma differential force, okay, ay equal sa, ano nga ulit yung ating Y? Okay, gamit yung ano na yan. So, that is gamma, ano nga ulit yan? So, balikan natin dito. Itong formula na to. Ayan, no? That is gamma sin theta. Diba? Equal din siya dito. Ito. Yan. So, i-balik natin. So, this will become yan. Gamma, yung F sub r, gamma, yan, sin theta, tapos, that is, so Y times Y
Kaso may y pa ulit no? Para doon sa differential force, tama ba? So, times isa pang y. Yan. Times, ano nga ulit yung differential force? Y dA. Yan. Okay. So, ayan yung ating, yan yung ating, so ito yan So, yung y dA, ito yung ating, yan. Ito yung para sa df. Okay. Tapos itong itong y sin theta. Ayan. So, ito yung corresponds natin dun sa ating h, kung naalala nyo. Okay. Kasi nga, gamma h, diba? So, lalabas yan para makuha mo yung differential force, pressure times area. Meron ka pang isa pa ulit y. Ito yun, diba? So, ito yun, no? So, pwedeng ito, nagamit mo na. So, ito yung para sa df. Pero yung y mo nga, dahil may binigay ka rin dito na isa pa, no? Corresponding doon sa moment, so madodoble. So, kaya, magiging kalalabasan yan, ganito. So, simplify natin to further. F sub r, y sub r, using moment. This will become, so the integral, no? Integral yan, diba? So, the integral of gamma sin theta y squared dA. Yan. Okay? So, ayan. Alam natin, no, we know, no, from our calculation kanina, sabi natin, F sub r also is equal to gamma A y sub c sin theta. O, ito yung kanina natin. O, balikan natin yung ating formula. Ito. Ayan. Diba? Ito, nakikita ba? Ayan. Okay? So, yan yung ating F sub r. So, gamit yan. No, gamit yung ating equation na yan. So, pwede nating sabihin ngayon, or pwede nating i-equate, no? So, pwede nating i-resolve yung ating equation. Paano? So, paano ito lalabas ngayon? So, pwede nating di ba pag kinukuha naman natin ang gamma sin theta is constant naman, di ba? So, lalabas yan, no, from our equation. So, ayan na natin. Ipalit natin. So, this will become, ano to? So, this will become gamma A, yan, y sub c sin theta times y sub r is equal to gamma sin theta, the integral of y squared dA. Yan. Okay? So, ayan na. No? Tapos, since napapansin nyo ba na maka-cancel natin ang sin theta, no? Maka-cancel natin yung sin theta, no? Ito, at saka to, mawawala, no? Common. Ano pa bang common sa kanila? Gamma. Okay, yung gamma natin, tsaka ito. Yan, maka-cancel natin yan. So, matitira na lang sa equation natin, dito ay A y sub c, yan, times y, so, matitira na lang is A multiplied by y sub c, yan, times y sub r is equal to the integral of y squared dA. Yan. So, para makuha natin yung ating y sub r, kasi hindi natin alam no? Or para makuha natin yung distance na yan, kasi yun yung importante. Na-compute na naman natin yung f sub r So, bakit natin ito ginagawa? For us to ma-compute natin yung ating y sub r at yung ating distance x sub r. So, mamaya, ano yan, ito, napapansin nyo, itong x sub r na may kinalaman sa ating center of pressure. Okay? So, to compute, no, or to simplify further, yan, so simplify natin to further. So, this will become y sub r is equal to, so, mangyayari, madidivide natin, tama ba? So, this will become the integral of y squared dA over y sub c a, no? Y sub c times a. Yan, para medyo magkamuka. Okay. So,
So, yung ating sa taas, kung naalala ninyo, from your calculus, or should I say engineering mechanics, this y squared dA, no, is called as the, second moment of the area. Tama ba? Kasi yung first moment, y dA, di ba? Second moment of the area, which is, the second moment of the area is called the moment of inertia. So, ayan yung ating magiging formula. So, applying that, no? So, since y, yung ating ginamit na distance, so that is with respect to x-axis. Kaya, pag nire-write natin yan, y sub r is equal to I, moment of inertia, with respect to x-axis over, yan, y sub c times a. Okay? So, ayan yung ating equation. Pero, since we are dealing with an area na hindi naman, so, should I say, hindi siya, or hindi naman dun sa pinakadulo ng area yung ating kinoconsider, and we are considering point O at the surface, so gagamit tayo ng transfer formula. Okay? So, dito yan. So, yung ating I sub x lalabas using transfer formula. I sub x is equal to yung ating yan. So, yung ating moment of inertia with respect to the centroid ng ating area plus a y sub c squared, or ito yung AD squared. No? So, this is your, yung transfer formula natin. Kung natatandaan niyo sa inyong engineering mechanics. Okay? So, ganun din ang gagawin natin. So, gamit yan, no? Pwede natin siyang i-resolve, no? So, dito tayo sa next slide. Ito na yon. Dito natin makikita yan. Ito. Yan. So, ayan yung kaninang pinag-uusapan natin. Okay? So, nangyari is, since nandun siya sa point na yon with respect, ito yan, dito tumatama siya sa ito, lagyan na natin, center of pressure. Ito, yan, center of pressure yan. Okay? So, yung ating, kapag na-resolve natin yung ating equation kanina, ito, dali na lang natin ito. So, kung if we're going to resolve this equation, yan. So, ano mangyayari dyan ngayon pag na-resolve na natin yung equation na yan? Lalabas yan. Okay? Lalabas is y sub r is equal to I sub x. So, this is I x sub c plus a y sub c squared over yan y sub c a, or parang ito rin yan. So, simplifying further, magiging ano yan? So, magiging y sub r is equal to I x sub c over yan y c sub a plus y sub c, kasi may maka-cancel na isa. Okay? So, ayan yung formula natin para sa y sub r. Ito. Okay? Yan yung formula natin for the y sub r. So, ayan yung distance, or yan yung y sub r value. Ito, to. Yan. So, dito na lang lagay ko. So, ito, yan kung saan man tumatama yon. Kasi ito yon. So, ito yung ating yan, y sub r. Okay? So, ayan yun, no? With respect to point O, for example. Yan. Ay, dito na lang. Isin natin. Siguro dito nga. Yan. With respect to point O. Yan yung ating y sub r. Okay? So, ngayon, since meron na tayong y sub r, edi, pwede na rin natin gamitin or hanapin yung ating x sub r. Okay, so maglagay na tayo ng extra page. Yan. Yan. So, balikan lang natin yung definition. Ang sabi sa atin, the magnitude of the force
is independent of the angle theta. Kaya nga, dun sa ating equation kanina, kung mapapansin ninyo, nawala yung sin theta. Ayan. Diba? Ito na-view nyo ba? Or nakikita nyo? Nawala. Na-cancel natin. Okay? Kaya independent daw siya sa angle theta. It also depends only on the specific weight of the fluid. Kaya mahalaga pa rin yung gamma. Of course, doon manggagaling yan. Alam natin yan, no? From the principles of hydrostatics. The total area, kasi from the principles of engineering mechanics naman, aerostatics, okay? And the depth of the centroid of the area below the surface. Kaya kanina, sa umpisa ng ating pag-uusap, kinuha natin yung distance na yon, no? Which is yung NH kapag vertical at pag perpendicular with respect to point O, Y. Okay? Kaya ginamit natin yon. Okay? So, in effect, it indicates that the magnitude of the resultant force is equal to the pressure of the centroid of the area multiplied by the total area. Kaya gumana yung ating moment of inertia, or what we call second moment of the area. Okay? Na ganoon, na nagamit natin. Okay? So, proceed tayo kasi ngayon naman, ang hanapin naman natin yung ating distance x sub r. O, balikan natin yung illustration na to. Ano naman tong x sub r na yan? Yan yung value ng x sub r. Okay? So, kunin ko lang to illustration. Copy natin to. Yan. So, ito naman. Ano naman ngayon yung value ng ating x sub r? O yung distance, no? Kasi yan yung ano natin, kumbaga parang sa statics natin, meron tayong coordinates, no, ng ating resultant force. So, meron tayong y sub r, check na tayo doon. Wala lang tayong x sub r. Okay? So, what will be the value of the x sub r? So, gamit yung ating formula, ito. So, in this case, no, kung titignan naman natin with respect to y-axis, kanina x-axis yung pinag-uusapan natin, no? With respect to y-axis naman, ito, na-review nyo ba ito? Yan. With respect to y-axis, no, f sub r, yan, parang moment, no, times x sub r, yan, using moment of the force, no, is equal to, ano yun? So meron niyang gamma, meron din niyang sin theta, pero in this case, no, since force to, so this is gamma, yan, meron pang sin theta. Ano pa? Meron siyang distance. So, kung gagamitin natin yung differential A na distance, so meron pa tayo dito y, no? Gamma y. So, sin theta y, yun yung ating h, diba? Tama ba? Yun yung, eto, nalala nyo, ayan, no? Y sin theta, which is h. Pero, multiply ito sa integral ng x dA. Yan. Sir, ano nga ulit to? So, this is, ito yung ating gamma h. Yan. So, tapos, ito yung ating x distance times the projected area. Kaya, moment. Okay, so ito, ginagamit ulit natin yung ating moment of the force. Okay? So, pero, moment of the force with respect na sa ating, okay, with respect to y-axis na to. Okay, with respect to y-axis. Yan. Okay? So, balik tayo. So, if that's the case, no? So, pag sinimplify natin yan further, so, dahil kanina na ano na natin, nakita na natin na yung value ng f sub r, no, balik natin. Ayan, no. Nakita na natin, 'di ba kanina, ano 'yon? Gamma a sin theta. Gusto niyo copyin ulit natin? Ayan, ito. So, copyin natin. Ayan, ito siya. So, copy natin 'to, lagyan natin dito. Sabi natin, 'yan. Okay? So, alam natin na 'yan yung value. So, pwede naman natin i-derive. So, let's derive the formula. Okay. So, lalabas dito na lang sa tabi, no? So, this will become, ito na lang. So, gamma A, yan, y sub c, okay, sin theta times x sub r is equal to gamma sin theta times y times the integral of x dA.
A. Ayan. Ayan yung kanina, diba? So, ano ulit yung mawawala dyan sa equation? So, gamma, mawawala to. Sin theta, kasi meron to pare sa kabila, no? Yan. So, maka-cancel natin yan. So, may iwan na lang is A, y sub c, x sub r is equal to y, the integral of x dA. Ayan. So, simplifying that further, lalabas, x sub r is equal to, yan, this will become, so sama na natin dito yan kasi yung y dA is a force, diba? So, this is the integral of x y dA over y sub c a. Alam natin na yung ating x sub y dA, no? Ito naman. So, this is also second moment of the area, then to, no? Second moment of the area with respect naman saan? Sa y-axis. Okay? Or moment of inertia with respect to y-axis. Kaya ito ay I sub y. Or ix sub y. Kasi with respect to, ano pa, no? May x pa, no? ix sub y. Yan. So, if that's the case, no? With respect siya, no? I is the product of inertia, no? Or second moment of the area. Product of inertia, or tinatawag ditong product of inertia. Okay. So, product of inertia. Product of inertia with respect to y-axis and x-axis kasi merong x, no? X distance. Okay? So, product of inertia ng ating y and x-axis. So, lalabas, no? Pag tinuloy natin to, this will become x sub r is equal to I, yan, x sub y over, yan, this is y sub c a. Kaso alam nga natin, no, from our, tawag dito, transfer formula, pag sinimplify natin to further, actually, magiging kamukha yan ito, no, yung kanina. So, balik natin. Ito. So, kung kanina, gumamit din tayo ng transfer formula, so, gagamit din tayo doon ng transfer formula. So, mangyayari nga lang, ixyc and plus ay sub c squared. So, kapag ganon, so, lagay natin. Sabi natin, dito, ix sub y, product of inertia, or second moment of the air with respect to y-axis and x-axis, kasi dalawa eh, no? That is ix sub y c plus ay sub c squared. So, kapag sinimplify natin further, dito ko nalalagay sa left side, this will become x sub r is equal to ix sub y c over y sub c a plus x sub c. Yan. So, this is your formula for x sub r. Okay? So, yun yung formula natin ng ating x sub r. Para sa ating force na to, resultant force. So, ito yan. The resultant force of fluid force does not pass through the centroid of the area. Pero, magpapass siya sa tinatawag natin na center of pressure. Okay. So, the resultant force or kung saan magpapass through yung ating force ay sa tinatawag natin na center of pressure. Okay? Sabi nga dito, ito yung formula natin. No? Inano ko lang. Naka-summarize. So, y sub r, inclined distance of the resultant force with respect to point O. Ayan. X sub r, distance of the center of pressure to the y-axis. Y sub c is the inclined distance of the center of gravity with respect to point O. Ix sub c is the moment of the area with respect to an axis passing through its centroid and parallel to the x-axis. Yan yung kanina natin sa y sub r. Ayan, mapapansin nyo. Pero yung ixy sub c is the product of inertia with respect to the orthogonal coordinate system. Kaya, dalawa siya kasi nung hinarap natin siya, no, yung ating area, projected area, ito. So, may dalawa tayong kino-consider. Yung ating y-axis with respect to sa kanyang pagkaka-incline and yung x-axis pa rin niya. No? Kaya, product of inertia yung nakalagay dito. No?
or the product of inertia with respect to an orthogonal coordinate system passing through the centroid of the area and formed by the translation of xy coordinate system. Okay? So, etong mga sinasabi ko, no, ito ay may kinalaman kung natatandaan ninyo dito. Yan. Sa ating mga common shapes, no, kung natatandaan ninyo from your statics or engineering mechanics. Ayan. So, ito yung mga iba-iba nating mga coordinates, no, ng ating centroid and the moments of inertia, no, ng mga common figures natin. Kapag rectangular, so meron tayo yan. Kapag naka-semicircle, circle, okay, triangle, quarter circle. So, ayan yun, no, ito I assume na medyo may idea kayo kasi you came from or we've already known this from engineering mechanics, no? Pag kinuha natin yung centroid, yung sasabi ko kanina, di ba? Yung makuha natin centroid, ayan. So, tumatama yan sa centroid. Pero dahil nga, nilulubog natin, again, hindi nagpa-pass through sa centroid yung ating force. Balikan natin itong statement na to. Burahin ko lang to. Yan. So, hindi nagpa-pass through sa centroid yung ating force. Magpa-pass through siya sa tinatawag natin na center of pressure. Okay. So, sabi dito, the resultant fluid force does not pass through the centroid of the area, pero magpa-pass through siya, lagay natin dito, this resultant force, okay, will pass through yung tinatawag natin na center of pressure. Yan. Okay? So, ayan, no? Yung ating coordinates. Kaya, mapapansin nyo, talagang kinocompute pa, no? Yung coordinates na ating resultant force. Okay. So, now, okay? So, yung pagitan, balikan lang natin ito. May illustration dito eh. Yan. So, okay. So, yung distance, so natatandaan niyo, ito yung ating C sub P, no? Ito yung ating centroid or center of gravity. Yan. The difference, no, between the center of gravity with respect to point O, let's say ito yung point O natin, okay, and the distance Y sub R, lagyan natin ito. So, ito yun. Bawa ito siya. Yan. So, ito yung ating Y sub R. The difference, no, ng ating Y sub R and Y sub C ay tinatawag natin na eccentricity. Okay? Or E. So, E is equal to, yan, Y sub R minus Y sub C. O, gamit natin yung ating formula kanina. So, kung itutuloy natin yon, so may iwan is E is equal to, anong ulit yung Y sub R? Ayan, no? So, that is I X sub C over, yan, diba? Y sub CA, okay, plus Y sub C minus Y sub C. So, therefore, ating eccentricity is equal to, mawawala na to. Yan. Ay. Yan, mawawala na yan. Cancel out. So, this will become I X sub C over Y sub C times area. Ayan yung nakikita nyo na to, na distance. Okay? So, that is for the eccentricity ng ating force, no? Bakit hinahanap natin yung eccentricity na yan? So, this eccentricity will be used, no, later on sa mga discussion natin ng mga body na nakalubog sa ating fluid. Or in this case, as we go along with our discussion, it will be important, no, in computing yung tinatawag natin na stability ng ating body. Okay? So, kaya hinahanap natin yung tinatawag natin na eccentricity. Okay? So, that's the formula for the eccentricity. Okay, so for us to apply what we have discussed in terms of the forces and their location, okay, from the centroid, or what we call eccentricity, let's answer sample problem. So let's have sample problem 1.
The 4-meter diameter circular gate in the figure is located in the inclined wall of a large reservoir containing water na merong unit weight of 9.81 kilonewton per cubic meter. The gate is mounted on a shaft along horizontal diameter and the water depth is 10 meters above the shaft. Okay. The questions are letter A, determine the magnitude and location of the resultant force exerted on the gate by the water, and determine the moment that would have to be applied to the shaft to open the gate. Okay? So, to answer this one, so let's have our illustration. So, focus muna natin. But before that, so isa-isa muna natin ang mga given sa atin dito sa problem. So, for our given sa problem natin, so binigyan tayo ng diameter ng circular gate. So, diameter of the circular gate is 4 meters. So, yung gamma ng water na binanggit is 9.81 kilonewton per cubic meter. Yan. So, may inclination, no? So, napapansin nyo dyan, yung inclination is 60 degrees. So, malamang ito yung posible nating theta, no? With respect to the surface. Ayan, yung point O, no? Pwede natin sabihin na ganun. So, yung ating theta is equal to 60 degrees. Okay? So, nabanggit na yan. So, yung ating 10 meters. So, in this case, what is 10 meters? So, 10 meters since tumatama siya sa ating centroid, no, sa gitna, no, kung mapapansin nyo sa illustration natin, that is your H sub C na 10 meters. Okay? So, kaya yan, no, medyo ano naman, iso-zoom ko ng konti. Yan. So, mapapansin nyo, itong 10 meters na to, so this is the depth, no, with respect to the centroid ng inyong gate. Okay? So, ayan, naka-indicate na nga, no, yung malamang yung center of pressure niya nasa baba. Okay? Or nasa baba ng center of gravity or centroid. So, first, pinapanap sa atin, letter A, we are asked, no, to determine daw the magnitude and location of the resultant force. Okay? So, yun yung sabi sa atin. Of the resultant force. So, to compute for the magnitude and location of the resultant force, so first, hanapin natin yung resultant force. Okay? What is the resultant force? So, from our formula, F sub R, so given naman yung ating H sub C, gamma, and the area. So, makakompute natin yung area, diba? Kasi because of the given dimension ng inyong circular gate. So, that is Y, H sub C, A. So, F sub R is equal to 9.81 yan, kilonewton per cubic meter multiplied by 10 meters yan, multiplied by the area. So, kung diameter nyo ay yan, so 4 meters. So, that is pi times 4 squared over yan, 4. So, pi d squared over 4. So, makaka-compute tayo na area. Okay? So, we will have our area ng ating circular gate. Okay? So, yan. So, we will have, no, yung ating sagot, no, in terms of kilonewton, kasi ito magiging ano ito, square meter. So, makakansel natin. In terms of kilonewton, that will be 1,232 point, yan. So, kung bubuin natin from our calculator, 760,957 kilonewton. Okay? So, wala namang binanggit, no, na unit. So, I think, so for the sake of presentation or simplicity of the answer, so we could
say it is 1,232.761, no, in 10 decimal places, for example, kilonewton. So, ayan na yung ating resultant force. Okay, 1,232.761 kilonewton. Okay. So, the next question is, ano daw ang location ng ating resultant force? Okay? When we say location, okay, when we are stating, no, yung term na location of the resultant force, okay, since we are dealing with plane surfaces na nakasubmerge, this is synonymous to your eccentricity. Okay? Eccentricity. Ibig sabihin, kapag binabanggit natin yung term na location of the resultant force, this implies, no, dahil alam natin na yung resultant force ay mag-a-act sa ating, saan siya mag-a-act? Sa center of pressure. So, therefore, ang tinitingnan natin is location from the centroid. Okay? So, it follows na yung hinahanap natin is the location with respect to centroid or center of gravity. Okay? So, that means eccentricity. Anong ulit ang formula ng eccentricity? That is y sub r minus y sub c. Okay? So, ayun yung ating hahanapin. So, if that's the case, computein muna natin ano yung y sub r and y sub c. Sige, next page tayo. Ayan. So, dito nilagay ko pa rin yung illustration. Yan, palitin lang natin siguro. Yan. So, for y sub r, yan. Alam natin, na kanina, na-derive na natin yun, no? Y sub r, balikan lang natin yung formula. Yan. So, I think ito. Yan. So, we know, ito, yung ating y sub r, that is ix sub c over yc sub a plus y sub c. Okay? So, yan yung ating y sub r. Pero, kailangan mo rin computein, no, dyan. Sige, isulat muna natin. Isa-isay natin. So, y sub r is yan, yan, x sub c over yan, that is y sub c times a plus y sub c. Yan. So, meron na ba tayong y sub c? Meron na. Meron tayong area, no? So, y sub c, makakompute natin yon. So, isa-isay natin. So, y sub c, okay. So, we know that y sub c is equal to, ano nga ulit ang ating y sub c? That is h sub c over yan, sine theta. Which is in this case, kanina nabanggit na natin, na ating h sub c is 10 meters, sa ating theta ay 60 degrees. Okay? So, medyo ano na, madali na, no? Madali na sa atin na alamin yung magiging sagot. Okay? So, pwede natin i-further simplify na. So, that this will become, yung ating h sub c ay 10 meters. So, this is 10 meters over, yan, sine 60 degrees. So, y sub c will be equal to, kung diretso kayo sa calculator, lalabas sa inyo is 20 square root of 3 over 3 yan, meters. Okay? Or, kung gusto ninyo na naka-decimal places, made in decimal places, pwede rin naman. So, pero I opt to use this na naka-radical format kasi para iwas round off, round up. No? So, this will be equal to 11.547 tapos 00538. Yan. Depende sa dami ng decimal places ng calculator nyo. Pero I used to yung hindi kung ano yung unang ilalabas ng calculator ko. Okay? So, ayan, yung ating y sub c. O, check na tayo. Sa area, balikan lang natin yung computation ng area. So, area natin is equal to pi d squared over 4. Alam naman natin yung diameter na 4 meters.
Diba? So that is pi multiplied by 4 squared over 4. Yan. So meter squared yan. So lalabas dito is, ano lalabas sa sagot dito? This is may makakancel yung isang 4. So 4 pi yan, square meter. Yan. Or kung gusto nga ninyo, no? Paano ba ang in terms of decimal? So 4 pi is 12 point something, no? So lagay natin. So pwede rin naman yung ating area is 12 point, yan. So 12.56637061 meters. O, square meters. Yan, kasi area. Okay? O, check na tayo sa area, check na tayo sa y sub c. Yung ix sub c na lang. Since yung ating shape ay naka-circular, so kailangan alam natin what is ix sub c kapag circular. So, balikan natin yung mga common shapes, no, na merong moments of inertia, or yung ating review of the moments of inertia ng mga common shapes natin. So, here, yan. So, it's circular or circle. Yung ating ix sub c ay equal sa iy sub c na pi r to the 4th over 4. Okay? So, kung ano siya in terms of radius yung ating pag-aaralan. Okay? So, in terms of the radius. Okay? So, pi r to the 4th over 4. Okay. So, lagyan natin. So, this is yung ating ix sub c. Yan. Is pi r to the 4th over 4. Ito ay pi kasi ang diameter is 4. So, this is 2 raised to the 4 over 4. Yan. Okay. Yan. So, this is, I think, equal to sa 4 pi. No? Kasi 2 raised to 4 is 16. Over 4 pi. So, this is 4, so, ix sub c is equal to 4 pi. Anong ulit unit ito? Dahil ito ay moment of inertia, second moment of the area, meters to the 4th. Okay? So, 4 pi meters to the 4th, or kung gusto nyo ulit ng in terms of decimal places, parehas siya, no? Yung 12.5663 7061. Ito naman, meters to the 4th. No? Nataon siya. No? So, meron na tayo lahat ng ating kailangan. So, I sub x sub c, area, y sub c. Ayan. So, mako-compute na natin yung ating y sub r. Okay? We can compute now for the y sub r. So, iyan na natin. Dali na natin sa formula. So, ito. Yan. So, y sub r is equal to, anong ulit ix sub c natin? Ito, 4 pi, take note of the units, meters to the 4th over, yan. So, y sub c natin is, ito, yung sinabi ko kanina, 20 square root of 3 over 3 meters multiplied by, ano yung area natin? So, 4 pi din, no? 4 pi, ito naman, square meter. So, plus, so, yun yung 20 square root of 3 over, yan. So, 20 square root of 3 over 3 meters. Yan. So, since alam natin ito, pwede natin itong makancel ito. Makancel natin itong 4 pi. Yan. So, cancellation of units, magiging meters na lang to plus another meter. So, to simplify,
Yan. So, to simplify, and the answer will be 11. Yan. 11.6336 yan. 0792 meters. Okay. So, ayan na yung ating y sub r. So, para malaman natin yung location, so, balik na tayo dun sa hinahanap natin problem. Anong ulit sabi natin? When we say location of the resultant force, we are pertaining to the eccentricity. Okay? So, eccentricity. Yan. So, dahil alam na natin yung y sub r and y sub c, so therefore, pwede natin masolve. So, eccentricity is equal to y sub r minus y sub c. So, eccentricity is equal to, so pwede natin gamitin yung formula kanina actually. Ito, yung ix sub c over y sub c plus a, pwede yan, no? Pwede yan. So, ang lalabas na lang dyan, okay, sige, pwede ito, pwede rin yung y sub r minus y sub c. Either of the two is, of course, tama. Sige. So, ipakita natin. So, this will become, pwede rin daw to ix sub c over, yan, y sub c times a, or equal din sa y sub r minus y sub c. So, tignan natin. So, this is e. So, eto, pag sinimplify natin to, ano yun? Ito ba yun? Yung 4 pi over 20 square root of 3 over 3 times 4 pi. So, mababaliktad. So, 3 over, yan, 20 square root of 3 meters. Tingnan natin kung equal siya sa, ano yung y sub r natin? Ito, 11.63360792 minus y sub c natin na, ayun, yung 20, yan, 20 square root of 3 over 3. So, dahil nanggaling naman siya sa isang equation, so talagang equal yung mangyayari nating sagot. So, therefore, our eccentricity, dito na lang. So, yan. So, our eccentricity, ano yung 3, yan, over 20 square root of 3. O, lalabas na 3 square root of 3 over 20. No, yun yung lalabas eh. Square root of 3 over 20 or meters or equal siya sa 0.08. Yan, 66. Yan, tapos mahaba pa ang decimal places yan eh. So, 0, 2, yan, 5, 4. Yan, let's say hanggang ganyan na lang. Meters. Okay? So, ito na yung sagot natin for the location. Okay? So, ayan. So, either of the two, pwede nyo i-operate yung equation na yan. Or, yun nga, kung natatandaan nyo itong formula na to, okay, pwede naman. Or, in practicality, pwede naman ito. Kasi, from your illustration, okay, mukhang alam mo na ito yung pinapahanap na distance. Ayan, no? Yan. So, ito yung inyong eccentricity. Okay. Location ng force ninyo from the centroid. Okay. So, then, last na pinapahanap sa atin, anong ulit daw yun? Determine the moment that would have to be applied to the shaft to open the gate. So, ang huling pinapahanap sa atin daw ay moment. Now, moment daw para ma-open yung gate. Okay. Ano daw magiging value ng moment? Since meron na tayong resultant force, ayan, nakikita ba? Ayan, no, resultant force natin na F sub R. So, para ma-open yung gate, balikan natin yung illustration na malaki. To open the gate, kailangan mo ng force na to multiplied by the eccentricity. So, para makuha mo yung moment. So, therefore, to have our simple solution, yan. So, letter B, yan. Moment na kailangan, no? So, to be applied to open the gate. So, that is yung moment natin simply is equal to F sub R multiplied by
eccentricity. Or M is equal to ano yung value ng ating F sub R? So, that is, ayan, yung mahaba, no? Yung 1, 2, 3, 2. So, yan. So, 1,000, yan. 232.76095. Tama ba yan? Yan. 7. Tuloy natin hanggang 7. 7, this is kilonewton. Yan. Multiply by, ano yung eccentricity natin? So, eccentricity natin, na-compute natin siya. So, ito, pwedeng, siguro for the sake of mabilis na calculation, pag-type sa calculator, no, yung square root of 3 over 20 na lang yung gagamitin ko, no? Multiply by square root of 3 over yan, 20 meters. Okay. So, yung ating moment na required will be equal to, ayan. So, lalabas dyan, no? In terms of kilonewton meter, wala namang sinabing unit, that is 106, yan, 0.7602306, yan, kilonewton per kilonewton meter. Okay? So, for the sake of siguro simplicity of the answer, baka hingin in 3 decimal places or 2 decimal places lang, 106.760, yan, kilonewton meter. So, that is your answer for the moment na kailangan to open the gate. So, that's for sample problem number 1. No, para do sa ating problem na mayroong circular gate having 4 meters in diameter. Alright, so now let's proceed with sample problem number 2. An aquarium contains seawater to a depth of 1 foot as shown. Yeah. So to repair some damage to one corner of the tank, a triangular section is replaced with a new section, okay, as illustrated in the figure. So yung binabanggit dyan na damage, okay, ng corner of the tank, ito yon. Okay, so sana nakikita nyo na view. Ano natin, bilogan natin. Yan. So ito daw yung damage. Okay? So, ang pinapasok sa problem is number 1, determine the magnitude of the force of the seawater on this triangular section, yung nakabilag na red. And determine the location of this force. Kumbaga, ang concentration natin, since yung nasira nga is yung corner ng tank or aquarium, so dapat doon natin i-analyze yung possible forces or na ating i-compute dahil in actual pwedeng masira ulit yun. Okay? So for the sake of calculation and discussion, let's use no yung gamma ng seawater na equal sa yan, 64 yan, pounds per cubic foot. Okay? Yan. So, yun yung ating gagamitin, no, na gamma ng seawater. Para for the sake of discussion, wala kasing naka-indicate, no? Hindi natin pwedeng gamitin naman yung ibang unit ng water lang kasi seawater ito, no? So, dapat meron siyang given. Okay. So first, no, to compute for this problem, i-analyze muna natin yung mismong triangular section. So, let's assume na ito yun, no? So, may dimension na 0.3 feet and 0.3 feet. So, let's say ito. Ito yung dimension na yun. Yan. Let's say ito yung ating tawag dito, yung ating triangular section, no? So, this is 0. Yan. So, 0.3 feet. Yan. Ito, 0.3 feet. Yan. So, let's say ito yung ibabaw ng ating, o yung sa may tank, no? Yung kanyang depth. Sige, usod natin to. So, yan. Let's say ito yung ating ibabaw. Ay. So, let's say ito yung ibabaw, no? Yung sa water, or seawater. Yan. So, yung mga depth natin na makikita dyan, or dimensions. So, first, pwede tayong makakita ng yung dimensions natin with respect to the triangular section. So,
balikan natin ngayon yung ating mga common figures. Yan, ito. So, yan. So, triangular section. So, sa triangular section, ayan. So, i-zoom ko. Okay. Yung ating area ay equals sa 1/2 A times B. Ayan. Or base times height. Okay. Then, yung ating Ix sub C is BA cubed over 36 or BH cubed. No? Kung gumagamit tayo ng H na dimension for height. Okay. And then, yung Ixy sub C, yung the other way around with respect to the yung product moment of inertia naman natin is BH squared, or in this case BH squared over 72 multiplied by B minus 2D. Okay. So dito makikita natin na yung centroid will be located 1/3 from the line ng inyong base, no, sa height ng base, and 1/3 no, dun sa location na kung saan pinakamalapit yung inyong dimension, which is with respect, in this case, with respect to D. Okay? So, parang ano siya, para siyang anong tawag dito? In terms of H over 3 and B over 3. Okay? So, balikan natin tong illustration. Yan. So, ayusin lang natin to. Yan. So, ito yung ating dimension. So, sabi natin this is yan. So, sabi natin this is 0.3 feet. Okay. Ito rin, 0.3. Yan. So, from the surface, yan. So, assuming na ganito yun, no, yung ating, nakikita nyo ba from your right side? So, nakalubog, no, yung triangular section. So, tignan natin ngayon yung mga dimensions, no. So, umpisa natin sa centroid. So, i-assume natin ito yung magiging centroid. Or C. So, yung dimension niyan, yung C na yan, okay, sabi sa atin na daw 1/3 from the base and 1/3 from the location ng inyong height, no. So, if this is 0.3, malamang ito ay, so kung 1/3 niyan mula sa ilalim daw, so this is equal to 0.1. No? Ito rin, malamang, yan, in this case, yan. Okay. So, 1/3 din daw. Okay. So, lagyan natin ng dimension. So, this is 0.1 feet. 0.1 feet. Okay? So, 1/3 yung kanyang mga dimension. So if that's the case, no, kung yan yung centroid, so pwede natin i-assume na nasa baba o banda dito yung ating C sub P. No? Pwede natin i-assume na ganyan yung C sub P. So, if that's the case, no, kung titignan natin yung ating dimensioning, yung height daw ng tubig from the base of the aquarium is 1 foot. So, pwedeng ito yon. So, lagyan natin ng dimension. Yan. Okay. So, let's say ito yung height, no, from the, base ng aquarium. Yan. So, ito yung 1 foot. Okay. So, in this case, i-dictate natin yung mga possible heights na kailangan natin. Okay? So, una na dyan, okay, unahin natin yung ating from the centroid or center. Anong ulit yung gamit natin noon? Yung height na to. Yan. Ay. Pisan lang natin. So, yung height na to from this point hanggang dito. Yan. Sabi natin, okay, ito yung ating Y, no? Y. Okay. Yan yung ating depth, no? So, dyan kasi di ba yan yung consideration natin kanina? Okay? So, pero nataon na yung depth na yan, okay, it so happen that this depth, okay, na Y, okay, is also
it so happen that this depth y is also your y sub c. Yan. O bakit ganon? Kasi nga, nakita natin na, mukhang sumakto. No? Sumakto siya. Diba? Kasi ano na yung area eh. Defined yung area natin. Hindi siya katulad kanina na parang, how should I call this? Hindi siya naka-inclined. So, iba yung projection ng area natin. So, with respect to sine or sine theta, no, yung sa circular natin kanina. So, ito hindi. Yung orientation niya, 90 degrees, hindi siya naka-incline. Okay? So, pero, yung ating y sub r, which is, yun yung dun tatama yung ating resultant force, no, yung ating, ito na yung ating y sub r. So, dito tumatama, or dito, mag-a-act yung ating, yan, resultant force. Okay? So, dyan mag-act yun. So, lagyan natin ng symbol. Sige. So, possible na dito yon, no? Dito daw tumama. Yan. Ito yung ating F sub R. Yan. So, dyan tatama, or dyan mag-act yung ating resultant force. Okay? So, ngayon, so, nakuha na natin yung mga possible dimensions. Ano pa ba yung mga pwedeng dimensions na pwede natin makuha? So, I think, okay na. No, nakuha na natin yung mga dimensions na pwede na natin magamit. Okay? So, pwede na natin ma-compute, no, yung ating mismong resultant force. Okay? So, to compute for the resultant force, okay, so unahin natin. So, unahin natin computein yung ating resultant force. So, let's have yung calculation natin ng resultant force. So, it so happened from this illustration, mapapansin nyo rin na yung ating y ay equal din sa h, yung ating y sub c ay equal din sa h sub c, and y sub r is equal to h sub r, which is ito yon, yung kanina. Okay, balikan natin yung pinaka-illustration natin from the start of this discussion. Ayan. Okay. So, yan, no, yung ating h sub c ay equal din sa y, at y sub c at yung ating h ay equal din sa y dahil wala siyang inclination. Okay? Unlike this one. Yan. Walang inclination. Okay? So, naka 90 degrees. Therefore, in this case, yung ating theta dito ay 90 degrees. Alam naman natin ang sine 90, no? So, you may use your calculator to check yung ating sine 90, okay? Sine theta na equal sa sine 90 ay equal sa 1. Okay? So, natin kalimutan yon, no? From our basic, trigonometry, yan, calculus. So, ayan, yung ating angle, no? Or should I say, yung ating gagamitin. So, kung yan yung ating concern, no? or na-resolve na natin na sine 90 is equal to 1, at equal, no? Nataon na equal nga yung ating h sa y at h sub c sa y sub c. Therefore, to compute for the resultant force, F sub r is equal to, yan, yung tatama na force sa central pressure. Anong ulit yun? Gamma h sub c a. So, F sub r is gamma. Anong ulit yung gamma natin? 64 yan, pounds per cubic foot multiplied by h sub c na nataon na y sub c rin at nataon din na yun yung y. So, in this case, that is 1 foot minus 0.1 feet, that is 0.9. Okay? Multiplied by the area. Ngayon, ano ang area? No? So, in this case, mukhang right triangle naman to. So, magagamit natin yung 1/2, okay, times 0.3 times 0.3 or 0.3 na naka-squared. Yan na natin. Rewrite natin. So, this will be 1/2 multiplied by 0.3 na naka-squared, pero this is
feet squared. Yan. Okay? So, yung ating resultant force yan, yung ating resultant force ay equal sa 2.592. Yan, 2.592 pounds. Okay. So, yun yung force na tumatama doon. Yun yung tanong, di ba? Determine the magnitude of the resultant of the force of the seawater, okay, on the triangular, yung nasira or inayos. Okay. So, next natin is ang tanong ay location of this force. So, sa location of this force, okay, pwedeng, okay, so sabi nga natin, no, pag binabanggit yung term na location of this force, so, malamang ang concern natin dito ay eccentricity. Okay? So, hanapin natin yung eccentricity natin, no, sa ating tawag dito, sa ating triangle. Pero, okay, in this case, no, parang dahil naka-triangular section naman, so, dito, i-define natin, no, yung location of this force. So, ang tinatanong dito, no, mas i-detailed ko for the sake of discussion. So, lagay natin yung coordinates. Okay, so, tinatanong dito, sa location of this force is yung ating coordinates. Yan. So, magiging tayo, mas specific, no? Unlike yung kanina na parang ina-assume kaagad natin na yun yung eccentricity. Pero, ganun din naman siya. Kasi in this case naman, since alam natin na triangular to, so meron tong x sub r at y sub r. Okay? Meron siyang value. Okay? So, let's have our calculation for this. So, next natin yung location. Okay? Sige, dito na lang. Itugtong na lang natin dito. So, location. Okay? Or in this case, we are solving for the coordinates. Yeah. As we mentioned. Okay? Para maging specific lang tayo sa akin na compute natin. So, first, no, ang kailangan natin makompute is yung ating y sub r. Okay? So, y sub r, anong ulit yun? That is I x sub c over y sub c times a plus y sub c. Okay? So, yan yung ating y sub r. So, paano ba makakompute ang ix sub c? Yung y sub c natin equal sa y, equal din. O, lagyan na lang natin. So, yung ating y sub c equal din sa y, equal din sa 0.9 feet. Yan, check na. Yung ating area, so that is 1/2. Madaling malaman yung area, no? 1/2 times 0.3, 0.3 squared. Yan. So, that is 9 over 200. Yan. 9 over 200. Yan. So, sabi ko sa inyo, hindi ako nag-decimal kung may naka-fraction form na pwede. Okay? Tapos, yung ating ix sub c, pwede natin gamitin. So, balikan ulit natin yung calculation natin ng or mga common figures natin. So, balik tayo sa triangle. Ayan. Ix sub c natin is bh cubed over 36. Yan. Or BA cube in this case. So, pwede natin gamitin yun since right triangle to. Yan. So, sige. Dali na lang natin dito yung calculation sa kabilang slide. Okay. Yan. So, next natin, ano nga ulit yun? Yung ating Ix sub c. Yan. That is BH cube, no? BH cube over yan, 36. That is equal to 0.3 times 0.3 cube over yan, 36. Oh, that is, ayan. Ano ba yan? 9 over 40,000. So, lagyan natin.
So, Ix sub c. Yan. So, 9 over, mahaba yan, no? 40,000 ba yan? 40,000. Okay? Feet, yan, to the fourth. Kasi moment of inertia, diba? So, ngayon, just like I've said kanina, pwede kayong gumamit na naka-decimal places, pero iniiwasan ko yung pagtalo ng sagot between calculation kasi nagkakaroon ng rounding off or rounding up. Okay? So, ilagay na lang natin ito lahat dun sa ating y sub r. So, for the y sub r, so, dito na lang. Yan natin. So, y sub r, yan, is equal to, ano yung ix sub c natin? So, 9, yan, over, this is 9 over, yan, 40,000 feet to the fourth over, yan. So, that is, y sub c natin, 0.9 feet multiplied by area na 9 over, yan, 200. Yan. Tapos plus, y sub c na 0.9 feet. Yan. So, makakompute na natin yung ating y sub r. So, we will have our answer na 0.9055. Tuloy-tuloy ata to, no? Na 6 yan. So, feet. Okay? So, yan na yung ating y sub r. Okay? For the location ng ating isa sa mga coordinates. Okay? So, next naman natin, hanapin is yung ating x sub r. Kasi nahanap na natin yung y sub r, no? So, next natin yung ating x sub r. So, sabi natin, x sub r is equal to I x y sub c product moment of inertia over the y sub c times a plus x sub c. So, in this case, okay, ano ang ating x sub c? Mukhang dahil wala tayong, kung naka 90 degrees tayo, di ating x sub c ay 0. Okay? Balikan natin yung illustration. Wala, di ba? Wala, no? Kasi, kung babalikan nyo yung ating derivation ng ating x sub r, ito, yan. Okay? So, yung ating x sub c dyan ay with respect to y. Kaso, no, hindi naman define na yung area natin. No, define yung ating area with respect to y. Therefore, ating x sub c is 0. Okay, 0 yung ating x sub c. Yung y sub c natin, meron. Okay. At yung ating product moment of inertia. Okay. So, balik tayo sa illustration. Yeah. Or dito sa solution natin. So, ibahin natin yung font color. Yan. So, yung ating so yung ating y sub c equals to 0.9 feet. Okay. Yung ating ix sub c, ixy sub c, product moment of inertia. So, ito, it's either, pwede nyo naman ito i-derive using transfer formula. Or pwedeng, i-diretso nyo na siya, no, kung ma-memorize nyo to. Okay. That is bh squared over 72 multiplied by b minus 2d. So, pwedeng transfer formula, or pwede rin gamit yung direct formula. Okay? So, dahil ito ay product moment of inertia. Okay? So, pwede kayo gumamit ng transfer formula. Okay? Pwede naman. Pero, for easy calculation, I suggest, no, na pwede nyo na itong memorize, no? Medyo, for easy calculation, mabilis, no? For triangular section, yan. Okay? For triangular section. So, basta, alam mo yung itsura nung kino-compute mo. Of course, no, kailangan define mo kung ano yung kino-compute mo dun sa iyong tawag dito problem. In this case, mukhang wala kang walang 2D, 'di ba? Wala kasing distance na D dito sa triangle na to. Yan. So dito walang 2D, walang D. Ang meron lang B tsaka A, or yung height. So product moment of inertia, ano nga ulit 'yon? That is BA squared over 72 B minus 2D. O sige, gamitin natin 'yan. So that is B A squared over
yan, 72 multiplied by B minus 2D. Or, in this case, baka mas convenient sa inyo, yung A nyo dito, okay, yung A na tinutukoy dyan is yung height. Okay. In this case, yung ating B ay 0. Wala kasi, kung babalikan nyo nga yung tsura ng triangle, wala naman siyang distance, no? Ito, yung distance dito, papunta dito. Wala, no? 0. Walang distance. Okay? Kasi isang axis sila eh. So, wala. So, idiretso na natin. Ito, mawala na to. Okay? So, that is equal sa B natin 0.3 multiplied by 0.3 squared over yan, 72 multiplied by 0.3. And the product moment of inertia, yan. Okay? Okay, so ang ating product moment of inertia is equal to 9 over 80,000. So 9 yan, over yan, 80,000. Ano to? Feet to the fourth. Okay? Kasi ano yan? Inertia. Okay? Or product moment of inertia. Second moment of the area. Okay? So, in that case, gawin ulit natin. Idali na lang natin dito. So, x sub r is equal to, so yung ating IXY sub si product moment of inertia, that is 9 over, yan ano ito, 80,000, okay, feet to the fourth, over, yan, y sub c natin, 0.9 feet times the area. Ano ulit yung area natin? So, pwede natin kunin dito, no? Yan, no? 9 over 200. Diba? Ano lang, pares na pares lang. 9 over 200, yan, feet squared, plus 0. So, therefore, yung ating x sub r, yan, so kung i-simplify natin, yung ating x sub r is equal to, yan. So, medyo trailing ulit to, no? Trailing, ano ba to? Decimal, no? So, parang kung fraction form siya, kung diniretso nyo sa calculator nyo, lalabas 1 over 360 feet or equal siya sa 0.00278 feet. Okay? So, yan na yung sagot natin. So, ngayon, sir, saan yan? So, dali natin itong illustration na to. Yan. I-copy. Ay. So, dali natin itong illustration na to. Okay? So, saan daw yan? Dito. So, dito sa atin sa illustration, okay? So, yung ating x sub r at y sub r ay, syempre, pag x sub r with respect to your x or y axis, pag y sub r is equal to with respect to your x axis. So, ito yon. So, gawin natin ng, ng dimensioning. So, medyo tingkaran natin yung kulay. Ito. Yan. Yung inyong x sub r, ay ito yon, syempre. Okay? So, ayan. So, ito yung inyong x sub r. At ang inyong y sub r, malamang ay ito. Okay? So, ayan. So, i-assume na lang natin na umabot na tumama. Ito yung inyong y sub r. So, ayan na. Noto ko, para makuha mo yung location niya with respect to their bases and yung kanilang axis or axis. Okay? So, that's for our problem number 2.